Samantala, nakahanda na rin ang mga pinunong lokal at mga barangay upang tumugon sa kalamidad ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ang tinalakay sa pulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Department of Interior and Local Government kahapon. Ang ulat mula sa aming kasamang si Waywaya Makalma. Ang pangunahing tagapangasiwa ng bawat lungsod sa tuwing masama ang lagay ng panahon ay ang mga chief executives o lokal na pamahalaan. Mismong ang mga barangay officials, mayors at governors ang magbibigay ng report sa kanilang mga nasasakupan, lalo na kapag bigla ang bumuhos ang ulan. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, sila ang tatayong first responders kapag may sakuna. Kanya ring sinuguro na mas mabilis silang re-responde, partikular na ngayong sunod-sunod na ang pagdating ng bagyo sa bansa. Kailangan na municipal level. Kailangan dito, very active talaga yung barangay captain and mayors and municipal disaster officers. So, at that level, nagkakandak sila ng sarili nilang mga municipal. Nagkakandak sila ng drills and rehearsals. Kasi after all, kapag nagsabrak isang barangay, sila ang immediate responders, yung mga tao na around. But they must be organized. Kakasuhan ng Department of Interior and Local Government ang mga pasaway na lokal na pamahalaan kapag hindi nila ginawa ang kanilang ito. Ayon kay Director Edgar Alan Tabel ng DILG, ginagawa na ng legal team ang mga posibleng ipataw na kaso sa bawat opisyal dahil ito ay magiging case-to-case basis. Yung kung anong kaso will depend on the kind of crime or discipline impartial committed. So hindi ko yung masasagot na yung case-to-case. But I think the Secretary is very clear na walang extension. Yung timeline na sila business between now and October before. So it's going to happen. We will see political will and it will happen. Obserbahan na lang po natin. Samantala, naka-standby na lahat ng assets ng bawat ahensya mula sa rubber boats, dump trucks, bulldozer, air assets ng militar, lalo na ang mga helicopter na maaaring rumisponde anumang oras at ang mga relief goods ng DSWD ay naka-preposition na. Dagdag pa ni Del Rosario, nagsasagawa na ang kanilang ahensya ng information dissemination sa mga natukoy ng pamahalaan ng mga lugar na tinatawag na danger zones at kung gaano ito mapanganib kapag may kalamidad. Ito ay upang kusang lumikas na ang mga residente at maiwasan ng casualty dahil misyon ng ating pamahalaan ay makamit ang zero casualty sa tuwing may kalamidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.